Ka-Express, muling umuugong ang basketball scene sa Asia habang binubuo ng Gilas Pilipinas ang isa sa pinaka-ambisyosong plano nito laban sa Australia sa FIBA World Cup qualifiers. At sa pagkakataong ito, hindi lang tapang at puso ang sandata ng Gilas, kundi taas, bilis at versatility. Sa posibleng pagbuo ng pinakamataas na starting five sa kasaysayan ng ating national team, malinaw ang mensahe. Handa ang Gilas na makipagsabayan, hindi lang makalaban. Pinangungunahan ng pagbabalik ni Kai Sotto, kasama sina AJ Edu, Quentin Meliora Brown, Paul Tamayo at Kevin Kembao. Ang lineup na ito ay kakaiba sa traditional na small but fast identity ng Gilas. Ang limang ito ay hindi lamang matatangkad, sila ay bata, athletic at may kakayahang gumalaw ng mabilis sa magkabilang dulo ng court. Sa modernong FIBA basketball, ang ganitong kombinasyon ng size at mobility ay isang malaking bentahe, lalo na laban sa physical at disiplinadong koponan tulad ng Australia. At ang pinaka-nakakagulat na posibleng lineup na ito ay ang shooting. Hindi ito typical na malalaki pero mabagal na players. Lahat ng limang ito ay may kakayahang tumira mula sa tres. So ibig sabihin, kahit sino ang bantayan ng depensa ng Australia, may kaakibat na panganib kapag nag-collapse sila sa loob para pigilan si Kai o si AJ Edu, bukas ang opensa sa labas. Kapag nag-stay sila sa perimeter, may espasyo sa loob para sa post-ups at offensive rebounds. Sa depensa naman, ang haba at athleticism ng lineup na ito ay kayang baguhin ang laro. Mas mahaba ang closeouts, mas mahirap ang passing lanes at mas delikado ang bawat drive papasok ng paint. Ang kombinasyon ni Kai, AJ at QMB ay nagbibigay ng rim protection na bihirang makita sa Gilas, habang sina Carl at KQ ay may kakayahang mag-switch at makipagsabayan sa mas maliit na guards. Hindi magiging madali ang laban kontra Australia, pero malinaw na iba na ang Gilas na haharap sa kanila. Ito ay isang kupunan na hindi lang sumusubok, ito ay isang kupunan na nagtatangkang pabagsakin ang isang higante gamit ang modernong basketball blueprint. Kung mag-click ang chemistry at execution, ang laban na ito ay maaaring maging isa sa pinakamahalagang pahayag ng bagong henerasyon ng Gilas. At sa paparating na FIBA World Cup qualifiers, malinaw na hindi ordinaryong Gilas ang ihaharap laban sa Australia. Isa itong Gilas na binuo sa bagong hulma, mas matangkad, mas bata, mas athletic at mas swak sa modernong laro ng FIBA. Sa sentro ng planong ito, ang posibleng pinakamataas na starting five sa kasaysayan ng national team, Kai, AJ, QMB, Carl at KQ. Hindi ito basta experiment, isa itong malinaw na pahayag na handa ang Pilipinas na sabayan ang lakas at physicality ng Australia gamit ang sariling version ng possessionless basketball. At sa pagbabalik ni Kai, muli nagkakaroon ng Gilas ng tunay na anchor sa loob. Ang kanyang presensya sa paint ay hindi lang tungkol sa blocks at rebounds, kundi sa respeto na binibigay ng kalaban sa bawat drive. Kapag nasa loob si Kai, napipilitan ang depensa ng mga adjust at dito pumapasok ang halaga ng kanyang mga kasamang may kakayahang tumira sa labas. Kasama sa AJ, nakilala sa kanyang athleticism at depensang may disiplina, nagiging sulit ang frontline ng Gilas, isang bagay na matagal nang hinahanap laban sa mga powerhouse teams. At ang pagdagdag kay QMB ay nagbibigay ng kakaibang dimension. Isa siyang big man na kayang gumalaw, makipagsabayan sa bilis at magbigay ng physical presence na mahalaga laban sa Australian bigs. Hindi man siya kasing sikat, ang kanyang role ay critical, gawin ang maruruming trabaho, mag-set ng screens at magbigay ng energy sa magkabilang dulo ng court. Kapag pinagsama si Kai, AJ at QMB, nagkakaroon ng Gilas ng haba at lakas na kaya mag-contest ng bawat tira sa loob. At sa wing positions naman, sina Carl at KQ, ang simbolo ng bagong henerasyon ng Gilas forwards. Pareho silang matangkad para sa kanilang posisyon, pero higit sa lahat, pareho silang may shooting touch. Sa modernong basketball, ang kakayahang tumira mula sa tres ay hindi na luho, ito ay requirement. Dito nagiging delikado ang Gilas dahil kahit ang kanilang mga forwards ay pwedeng mag-stretch ng depensa ng Australia. Kapag nag-switch ang kalaban, may kakayahan sina Carl at KQ na samantalahin ang mismatch, mapa-post man o perimeter. At ang pinakamahalagang aspeto ng lineup na ito ay ang versatility. Hindi ito 5 players na nakatali sa isang sistema, kaya maglaro ng half-court grind,
kayang tumakbo sa fast break at kayang mag-switch sa depensa. Lahat ay may sapat na bilis para hindi mapag-iwanan at sapat na shooting para hindi iwanan bukas. Ito ang eksaktong uri ng lineup na kayang makipagsabayan sa Australia, isang team na kilala sa discipline, spacing at physical play. Hindi sapat ang taas at talento lamang laban sa isang bansang sanay sa matinding laban at physical na basketball. Kailangan ng tamang taktika, disiplina at higit sa lahat, tamang mentality. Unang susi ay ang depensa sa loob, ang kombinasyon ni Nakai, AJ at QMB. Dito may kakayahan ng Gilas na ipasa na ang plate nang hindi kinakailangang mag-overlap. Mahalaga ito laban sa Australia na kilala sa ball movement at cutting game. Kapag hindi napipilitang mag-collapse ang depensa, mas nagiging kontrolado ang close-out sa shooters. Ang haba ng Gilas ay pwedeng gawing sandata para guluhin ang passing lanes at pabagalin ang opensa ng kalaban. Hindi kailangan puro blocks, sapat na ang pagbabago ng trajectory ng tira at timing ng opensa ng Australia. Ikalawang susi ay ang spacing at shooting sa opensa. Ang lineup na ito ay bihira sa kasaysayan ng Gilas dahil halos lahat ay may banta sa tres. Kapag nasa loob si Kai, napipilitan ang Australia na mag-double team o mag-stay ang big nila sa paint. At kapag nangyari yun, bukas ang kick-out passes kina Carl at KQ. Dito nagiging lethal ang Gilas, hindi dahil sa isolation plays, kundi sa mabilis at tamang ball movement. Ang bawat extra pass ay pwedeng magresulta ng isang malinis na tira at kapag pumasok ang unang dalawang tres, napipilitan ang Australia na mag-adjust. Ikatlong aspeto ay ang transition game. Bagamat kilala ang Australia sa pagiging physical, hindi sila palaging komportable kapag ang kalaban ay mabilis at disiplinado sa fast break. At dahil athletic ang lineup ng Gilas, may kakayahan silang mag-rebound at agad tumakbo. Ang presence ni na AJ at QMB bilang rim runners ay nagbibigay ng early pressure sa depensa, habang sina Carl at KQ ay pwedeng mag-trail para sa open 3. Ang ganitong atake ay hindi lang para makapuntos, kundi para mapagod ang mas matatangkad at mas mabibigat na Australian bigs. Pero higit sa lahat, ang pinakamahalagang laban ay nasa isipan. Matagal nang may mental edge ang Australia laban sa Gilas. Dala ng kasaysayan at physical dominance, ang lineup na ito ay may pagkakataong baguhin ang narrative. Ang kumpiyansa na dulot ng competitive rooster, walang injuries at malinaw na sistema ay mahalaga. Hindi kailangan ng hero ball, kailangan ng kolektibong paniniwala na kaya nilang manalo. Kapag nakita ng Australia na hindi umatras ang Gilas sa pisikalan, doon nagsisimulang mabasag ang kanilang comfort zone. At ito ang Express Info kung saan bawat kwento ginulat ang mundo. Don't forget to like and subscribe.